Read the Bible, read the Bible, give a Bible and save a soul. Yan po ang team ng palatuntunan ng ating Panginoon, ang Alpha at Omega, magbigay ng Biblia, magligtas ng kaluluwa. Ang palatuntunan po ng ating Panginoon ay hatid po sa atin sa kagandang loob ng Joy's Crispy Coating and Delicious Breading. Excellent for chicken, pork chop, fish fillet, squid rings, and fried potato and others. No need to marinate. Available at leading groceries and supermarkets in Metro Manila and other provinces. Ang Joy's Crispy Coating ay inyo po mabibili sa Landmark sa Makati. Aita Supermart 1650-1652 Quezon Avenue, corner Sergeant Tisguera Street, Quezon City. Unimart Green Hills, Ortigas Avenue, San Juan City. Aita Supermart 36 Aurora Boulevard, corner F Castillo Street, Project 4, Quezon City. At sa Green Joy Food Mart, Wilson, corner Barswell Streets, Green Hills West, San Juan City. Hatid pa rin po ng Innsbruck International Trading, dealer of EM1 enzyme and effective microorganisms used for sanitizing garbage areas, garbage trucks and equipments used for decontamination and eliminating foul odor. EM1 enzyme enhances garbage decomposition and improves oil condition, and a good aid for composting. EM1 enzyme proves useful in other agricultural projects such as fish ponds, poultry and vegan farms. For inquiries, please contact Innsbruck International Trading, telephone number 726-5684. Hatid pa rin po ng Generics Pharmacy. Gamot ay mabisa, mura pa. Kaya makatitipid ka. Mag-Generics na. Generics Pharmacy, Garnet Road, Pilar Village, Las Piñas City. Kayo po ay aking inanyayan. Ako po ay inyong sama na tayo po ay magsama-samang magkaisa at atin pong salin. Ang Panginoon ay pasto ng mga awit 23. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinaiiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan kasamaan sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis. Ang aking saro ay napawan. Tunay na ang kabutihan at ang kaawan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen. At bago po tayo dumako sa ating pong paksang pinag-uusapan ay nais ko pong hingin ang inyong tulong panalangin para po sa mga taong nangangailangan po kasi may mga sakit sila. Ang una po, si Brother Jose Tolentino na ang karamdaman ay peripheral neuropathy. Unfortunately, wala pa pong gamot dito. Si Brother Virgilio Bilardo, siya po ay isang stroke victim. Left side ng kanyang katawan ang naapektuhan. Sister Rica Napire, stage 3 cancer, right lung. At gayon din po, Sister Edita Santos Balenya, stage 2 cancer sa breast. Inopera na po ang left breast niya.
naway pagalingin na po sila ng Panginoon. Gayun din po si Ariel Ocampo na may stone sa kanyang gallbladder, naway pagalingin na rin. Si Oliver Maguyon, stone sa kanyang left kidney. Si Romana Ponel Lacson, Alzheimer, naway pagalingin na rin po. Si Vivian Lim Keiko, cancer sa pancreas, stage 2, pagalingin na rin. Mabiyayang pakikinig naman po kina Sister Linda Chang, kay Ana Ting, Ana Juan de Guzman, kay Adora May, at kay Myra Pue. Sa inyo pong lahat, mapagpalang gabi po at mabiyayang pakikinig. Amen. Bueno, tayo po'y dumako sa ating pong paksang pinag-uusapan at ito nga po'y may kinalaman sa mga bagay po na hindi po maaaring gawin ng Diyos. Bagamat ang ating pong Diyos ay makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng kanyang salita ay nalikha ang lahat ng mga bagay, ang Diyos po ay may mga hindi po maaaring gawin. Amen po. Amen. Ang isa nga po ay hindi po siya maaaring magsinungaling. Hindi siya maaaring magtangi ng tao. Hindi siya maaaring tumanggap ng suhol. Hindi po siya maaaring magbago ng kanyang salita. Hindi niya maaaring sirain ang kanyang salita. Okay? Kung hindi niya maaaring sirain ang kanyang salita, hindi po niya maaaring baguhin ang kanyang panukala. Ayan, yung kanyang walang hanggang panukala ay hindi niya maaaring baguhin. Basahin po natin ang aklat po ng Bagong Tipan sa aklat ng mga gawa. Tungayan po natin ang chapter 15. Ang talata po ay 13 hanggang sa talatang 18. Ang sabi po ng Biblia ay ganito: At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sinaysay na ni Simeon kung paanong dinalaw ng nauna ng Diyos ang mga hentil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. At dito'y nasasang-ayon ang mga salita ng propeta gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli kong itatayo ang nangasira sa kanya, at ito'y aking itatayo. Upang hanapin ang nalabi sa mga tao ang Panginoon at sa lahat ng mga hentil na tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Panginoon, na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Yun. Alright? So, yung pong mga Gentiles, ano po, tayo, kasama na po pala tayo ever since. Okay, basahin po natin sa English, ano po, yung nalamang pong talatang 17 at saka talatang 18. Sabi po, that the residue of men might seek after the Lord, and all the Gentiles upon whom my name is called, saith the Lord, who doeth all these things. Known unto God are all His works from the beginning of the world. Ayan po, no? So, kasi po, no, kung ating papansinin, marami na rin pong mga tao noon. Alright, kabilang na po dyan yung mga hindi
na sumasampalataya sa Panginoon. Pero kung atin pong papansinin, mga kapatid, ano po? Si Ruth, alright, si Ruth, na isang Moabite woman, naging kasangkapan po ng Diyos, no? Naging kasangkapan ng Panginoon para po sa pagpapanganak sa kanyang bugtong na anak nang ito'y magkatawang tao. Sapagkat mula din po sa lahi ni Bus, no? Si Bus po, ang napangasawa niya ay ang babaeng si Ruth na isang Moabite woman. Yan, siya po ay isang Gentile. Alright, siya po ay isang Gentile, no? Ngayon, ginamit po ng Panginoon upang sa ganon ay tayo na mga hentil ay magkaroon din po ng pag-asa. Amen po ba? Amen, siyempre. Alright? So, hindi po niya maaaring baguhin yung kanyang ipinanukala na. Okay? Ngayon po, sa aklat naman po ng Ephesians chapter 3, basahin po natin mga talatang 6 hanggang sa talatang 11. Ang sabi po ng Biblia ay ganito, na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Na dito'y ginawa akong ministro ayon sa kaloob ng biyayang yaon ng Diyos na sa akin ay ibinigay ayon sa paggawa ng kanyang kapangyarihan. Sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hentil ang mga di malirik na mga kayamanan ni Kristo at maipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon ay inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay upang ngayoy sa pamamagitan ng Iglesia ay maipakilala sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sa sangkalangitan ang kapuspusan ng karunungan ng Diyos ayon sa panukalang walang hanggan na ipinanukala kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ayun. So, hindi po niya pwedeng baguhin yung kanyang naipanukala, no? Simula pa po ng walang hanggan. Ayan, alright? Kung halimbawa po yung ating Diyos mapagbago, hindi pa nabuburo yung tinta, babaguhin na. Okay? Papaano po yun? Halimbawa, hindi pa nga nabubura yung tinta, binabago na. Kung ang ating pong Panginoon ay isang Panginoon na mapagbago, no? Ngayon ay ipinanukala niya sa kinabukasan 1 buwan, 3 buwan, 1 taon, 2 taon, bago na naman. Hindi po ba't malilito ang tao? Ayan, alright? Ngayon po, mayroon din pong sinabi sa Biblia, okay, na